Hey, good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk Biglan channel. Welcome back to our channel. Okay, so let us just honor our subscribers. They are now, taga sinisilip ka eh. Okay, they are now 5,933 subscribers. 5,933 subscribers. So if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. And all our subscribers are located around the world, and each continent that we have a subscriber or subscribers out there of that particular area. Thank you so much. God bless you all. All right, so ngayon ang pag-usapan po natin ay Trillanes bumanat muli laban kay Kong Pulong Duterte. Okay, yan po ha. Kasi po doon sa X, no? Sa X yung Twitter, ha? Twitter po yun dati, no? Bumanat na naman po si former Senator, no? Sandy Trillanes the fourth. Okay? Sabi niya, no, according to TBF, KPWH, Pulong Duterte was awarded a whopping 51 billion pesos from 2020 to 2022 for his district. This is scandalous on so many levels. Anong infra projects ang worth 51 billion pesos sa isang distrito? This warrants a COA special audit, sabi niya. Okay? Now, ito inano na rin po to ni ni Saldico, yung ako Bicol Party List, no? Siya po kasi chairperson ng Appropriations Committee. Nung nagreklamo si Pulong Duterte na nabawasan siya ng 5 billion pesos doon sa distrito niya, sa project niya, ay napakalaki. Ay doon na to, malaki ang 51 billion pesos sa isang distrito. We really do not know. Kasi hindi pa rin po naman natin nakikita kung ano yung mga proyektong yon. No, baka naman po sustainable or continuous yung proyektong yon, no? Pero ano po kasi, no, for the longest time ang Mindanao po ay talagang hindi naman po nabibiyayaan ng mga proyekto in the past. Okay? Especially yung mga presidents natin ay coming from Luzon. Remember, first time na nagkaroon po tayo ng presidente from the Mindanao area ay si Pangulong Duterte. Okay? So baka ganun po yun. Hindi rin po natin masabi. Pero ayun po, nag-akusahan na naman po si former Senator Sandy Trillanes IV, no? Laban, alam niyo naman po magkaaway itong dalawang ito, no? Kung napanood niyo po dati yung hearing, no? Hearing po ng dating Vice Mayor. Vice Mayor po si dati yan, si Pulong Duterte ng Davao City. Oh, tapos nag-resign, no? Talaga pong no, hinahanapan pa yan ng tattoo sa likuran ni former Senator Trillanes IV during that hearing. Okay? So talagang parang magkaaway ng mortal yan, no? Ulang na nga lang magsundukan yung dalawang yan, pero hindi naman sigurado. Hindi naman siguro magsundukan yan, no? Ito, syempre, matapang nga tao, hindi atakbo, si Senator Trillanes. Kahit sino talagang ginigiba at saka binabangga, no? Yung alang-alang sa katotohanan at ayaw na ayaw niya talaga to sa corruption. Tignan natin pag naging mayor ito na Caloocan City. Well, active, no? Si Senator Trillanes, national at saka local. Okay? Talagang pinibira rin niya ang mga malapitan. Pinibira niya ngayon ang mga Duterte. Hindi natin alam saan ba siya concentrated. Baga. Now, ang ano niyan, pag natalo si Senator Trillanes sa Caloocan City, ay talaga namang no, siguro mag-concentrate na lang yan sa academe. Sa academe kasi ito, no, parang parehas kami. No? Kakatim po yan si Senator Trillanes. Ito po ay nagtuturo sa Ateneo de Manila University. No? So yung mga sa masters nila, public governance yata yun, something like that. Kapag ito, naging professor ko si Senator Trillanes, syempre, talagang makikinig ka dyan. Kung hindi, ay talaga nagot ka. Hindi, joke lang. Okay, yan, si Senator Trillanes. Okay? Ngayon, hindi po natin alam bakit po gano'n. Dapat nagpo-concentrate na siya sa Caloocan, national, pinapabayaan niya yung kay Dilima. Si Dilima ay isang, ano po yan, no? Isang spokesperson at na dapat yan. Sa kanya na lang yan. So, Senator Trillanes, since tatakbo ka bilang mayor ng Caloocan City, ay doon ka na lang mag-concentrate. Okay? Pakinggan natin, guys, yung mga pakinggan natin, guys, yung mga susunod na sasabihin ni Pulong Duterte. Sigurado ako, magsasalita yan. No? Siyempre, pagtatanggol niya ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan, Duterte. Duterte, Duterte, Duterte. Yan, sabi na yan, no? Parang ganun po yun, ha? Talagang magsasagot po yan sa abangan natin kung ano sagot ni Pulong Duterte sa mga paratang ni Lizalde ko at saka ni
Senator Dan. Syempre, ano po yan, no? Counter, ano po yan? Syempre, si Trillanes talagang naglalakap na po yan ng mga ebidensya, no? Para naman po, para susugat pa lalo, no? Kung anong pwedeng ikaso dito kay Pulong Duterte, since meron niya, sabi niya, whopping 51 billion, no? Anong sinasabi? From project of worth 51 billion is on this thing. So malaki, pero malaki din po yata, malaki din po ang Davao, no? Hindi po natin alam kung ano po proyekto. Marami po si mga proyekto na pwede doon sa distrito na yun, etc. Okay? Ayun. And remember po hindi na po simpleng congressman ito si Pulong Duterte nung kanyang ama, no? Deputy Speaker pa po ito, no? Si Pulong Duterte. Yun po ang aking ano diyan, no? Parang Deputy Speaker pa po yan. Itong mga to, no? Parang huwag naman tayo maglokohan, no? Mga congressman natin. So, kung kayo diyan, marami kung si Pulong Duterte, 51 billion, hindi ko alam magkano ang sa inyo, magkano ang proyekto nyo sa inyo. Okay? So, ganun lang po yun. No? Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. No, ayan, nag-comment na po si Sunny Trillanes sa Twitter. Okay, so ayan niyo So, thank you so much Senator Sunny Trillanes the fourth. Okay, ayan, Congressman Pulong Duterte, thank you din. Tayo news tayo sa inyo. Alright, so kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, mag-subscribe ka naman para naman we can be able to maintain and sustain this channel. Hindi na po tayo maiiya. Ang goal po natin for this channel, #WalkWithLad, ay 100,000 subscribers. Kung napanood mo ito, i-subscribe mo na agad, no? Panoorin, i-subscribe agad, at share mo na rin ito sa mga friends mo para naman we can be able to reach 100,000 subscribers. Thank you so much, guys, and God bless you all.